Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Paul. Gayon din sa mga listeners mo. Ako nga pala si Junel, tubong San Mateo Rizal. Security guard ako by profession at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan ko noong 2014. Baka sakaling mapili ninyo ang sulat kong ito at mabasa nyo po sa mga channels nyo. Hanggang sa mga panahon kasing ito ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyari na iyon. Kahit pa halos isang dekada na ang lumipas, hanggang ngayon ay parang ramdam ko pa rin sa bato ko yung lamig ng gabi nung mga panahon na yun. Taong 2014 nga po, 26 years old pa lang ako nito. Bago pa lang ako noon sa pinapasukan kong agency at ang unang assignment ko ay night shift guard sa isang bagong tayong fast food restaurant dito. Malapit ito sa may boundary ng Montalban sa may San Mateo. Dati raw kasing open lot yung lugar na iyon, tapunan ng basura at minsan ay tambayan ng mga lasing. Pero simula lang tayuan ng commercial building at fast food ang lote na iyon, unti-unting naging matao na ang lugar. Pero kahit pa may building na, ay hindi pa rin ganun kadaming establishmento noon. Yung fast food lang talaga ang gumagana. Tapos, ang paligid, purong bakanting lote na. At dahil night shift nga ako, nagsisimula ang duty ko tuwing alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ako lang ang nakapwesto sa labas, nakaupo sa monoblock, may maliit na lamparang ilaw sa gilid. At syempre, nakabantay lang sa pinto. Minsan may dumarating na late delivery pero kadalasan ay masasabi kong tahimik talaga ang gabi. Pero eto na, nung ika-4 o ika-5 gabi ko yata sa duty, doon ko na napansin ang kakaiba. Kung hindi ako nagkakamali, mga alas 11 siguro yun ng hating gabi. As usual, nakaupo ako noon sa labas, nakikinig ng konting musika sa cellphone. Nang maya-maya, ay bigla naman akong nakarinig ng iyak ng bata. Akala ko nung una ay baka may batang napadaan lang. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang iyak na narinig ko. Doon ako tuluyang napatayo. Binuksan ko ang dala kong flashlight, saka ako nag-ikot sa paligid. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang ingay na naririnig ko. Hanggang sa makarating ako sa likurang bahagi ng fast food chain. Sa pagdating ko doon, ay bigla na lamang nawala ang iyak na naririnig ko. Ilang saglit pa ay nakaramdam ako ng malamig na hangin. Tipong parang may hindi normal at parang may dalang kilabot sapat na upang magsitayuan ng mga balahibo ko. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong kinabahan pero nilakasan ko ang loob ko. Sinuri ko ang likuran ng fast food chain pero wala naman akong naabutan doon. Kaya naman ang pumasok sa isip ko, baka guni-guni ko lang ang naririnig ko. Baka pagod lang ako o baka kulang lang sa tulog. Nang pabalik na sana ako, bigla namang may nahagip ang paningin ko na isang puting tela. Bigla itong lumipad. Sinundan ko yon pero ang nakapagtataka lang, bigla na lamang yun nawala. Sunod-sunod akong napalunok noon at malutong na napamura. Napagpasyan ko nang bumalik sa pwesto ko. Kumain na nga lang din ako. At pagkatapos nun, wala na akong naramdaman pa na kakaiba. Kaya ako, baka gutom lang, baka pagod lang talaga ako noon. Ngunit ng mga sumunod na gabi, muling naulit ang mga pangyayaring iyon. Sa kaparehong oras, muli akong nakarinig ng hikbi ng bata. Ngunit kumpara sa unang beses, ay may mas malakas na iyak na talaga akong naririnig nung gabing yon. Yung parang iyak ng batang nagugutom, yung para bang hindi pinapadede. Ganoon yun. Sobrang lakas at nakakarindi talaga sa tenga. Napatayo ako noon at muling nag-ikot sa paligid. Muli naman akong dinala ng mga paa ko sa likurang bahagi ng fast food chain. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit, ay may mabigat akong naramdaman. Pakiramdam ko, ay parang may mabigat na bagay na pumasan sa likuran ko. Ilang saglit pa ay biglang umihip ang malamig na hangin. Sapat upang magsitayuan ng mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit,
kung papaano pero para bang may nasulyapan akong isang bagay na nakabalot sa puting tela. Nandun yun sa ilalim ng basurahan. Teka, sanggol ba yun? Kahit na kinakabahan ako ng mga sandaling yon, naglakad pa rin ako papalapit doon sa may puting tela. Nang tuluyan akong nakalapit, ay saglit ko itong tinitigan. Walang tigil ito sa pag-iyak at halatang gutom na. Hindi ko mapigilang mapaisip noon kung sinong magulang ang nag-iwan ng paslit sa ilalim ng basurahan. Akmang kukunin ko na sana yun doon nang bigla na lamang nagbago ang itsura nito. Sa isang iglap, naging isa itong matanda at bigla yung lumutang sa ere. Sa sobrang pagkagulat ay napaatras talaga ako. Nabitawan ko pa nga ang flashlight na hawak ko. Ramdam ko rin na mas lalong lumakas at bumigat ang hangin. Nang muli kong hawakan ng flashlight at itapat yon sa nilalang na nakita ko, wala na akong nakita na kahit na ano. Mabilis akong napatayo noon at napatakbo pabalik sa pwesto ko. Gulat na gulat, pero at the same time, takot na takot sa mga nangyari. Buong magdamag ay talaga namang hindi ako mapakali. Panay pa ang paglingon ko sa likurang bahagi ng fast food chain. Tingin din ako ng tingin sa orasan. Saan na matapos na kako ang ship ko. Nakakabaklaman pakinggan, ngunit hindi ko po talaga maiwasang makaramdam ng kilabot at takot noong mga sandaling yon. Kinabukasan ng araw na iyon, hinintay ko ang security guard na papalit sa pwesto ko. Bago pa ako umalis, nakipagkwentuhan muna ako saglit sa kanya. Tinanong ko ba kung anong meron sa likurang bahagi ng fast food chain. Nagtaka pa nga siya kung bakit ko ba tinatanong yon. Kaya naman, ikinuwento ko na sa kanya ang lahat na nangyari ng mga nararanasan ko. At doon, meron akong nalaman sa kanya. Ang sabi-sabi ng mga kasamahan natin sa trabaho, bago pa raw maitayo yung fast food chain na to meron daw maglolang nakitira rito. Maliit lang daw ang kubo nila. Yung apo ng matandang babae nabuntis daw. Tapos, namatay noong manganak. Napakabata pa raw kasi nito Dalagita pa. Tapos, ang sabi-sabi pinatay daw ng matandang babae yung sanggol. Tapos nagpatiwakal din pagkatapos gawin. May nakapagsabi na kaya raw nagpakamatay ang matandang babae dahil sa hirap ng buhay at ang teorya ng karamihan. Kaya nito pinatay ang sanggol upang hindi rin ito makaranas ng paghihirap kagaya ng naranasan nila ng apo niya. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko nang marinig ko iyon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at syempre takot dahil sa mga mapait na napagdaanan ng maglola. Nang sumunod nga na gabi, muli na namang may nagparamdam sa akin. Sa kaparehong oras nga ulit, muli ako nakarinig ng iyak. Sanggol. Muli ding may nagparamdam sa akin. Malamig na hangin na may dalang nakakatakot. Ngunit sa pagkakataon na yon, sinubukan kong magpakatatag at pilit kong binabaliwala ang lahat. Makaraan ng 3 pang mga araw, doon na ako tuluyang nagpaalam sa head guard namin. Nagpalipat na ako sa kanya ng ibang pwesto. Hindi ko na kasi talaga kinaya. Ito kasing huli kong naranasan noon. Maulan po nito. Nasa loob ako noon nakapwesto. 10:00 ng gabi. Konti lang ang customer nito. May bagyo kasi. Nang maya-maya po, may isang matandang babae ang pumasok sa amin. Pero imbis na umorder ito, diretso ito ng CR. Normal naman yon sa mga fast food chain ng restaurant, hindi ba? Ang makiki-CR lang. Pero ang pinagtaka ko, lumipas ang kalahating oras, hindi pa rin ito lumalabas. Hanggang sa maya-maya, napilitan na akong puntahan ng CR. At pagpasok ko sa isa sa mga cubicle doon, laking gulat ko na lamang nang makakita ng isang nakabigting matanda.
Tapos sa ilalim niya, may isang batang sanggol. Nakabalot ito ng puting tela. Umiiyak. Nagsisigaw akong lumabas at sinabi ko sa mga kasamahan ko ang nakita ko, pero pagpasok nila sa CR, walang matanda sa Repol. Wala daw akong nakita. Mabuti na lang at inilipat ako ng head guard namin. Ibang posisyon na. At araw pa ang duty ko. Malayo na po doon sa restaurant na yon. Kasi kung doon pa ako ipapesto, mapipilitan na talaga ako mag-resign. Nakakatakot. Mula nga doon, hindi na ako tumutungtong sa kahit na anong branch ng fast food chain na yon. Alam ko nakakatawa man, alam ko nakakatanga. Pero feeling ko kasi kapag pumapasok ako sa ganung uri ng fast food chain, makikita ko ang matanda at ang sanggola. Maraming salamat po Sir Paul sa pagbibigay ng espasyo para sa mga kwento namin. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang ang security guard mo ng San Mateo Rizal, Janelle.